Bawal Kitang Ibigin, Heart Romances Collaboration Story. Sa isang masukal na kagubatan at walang sino man ang maniniwala na sa pusod nito ay may isang malaparaisong lugar. Ito ay ang Harmona, ang mundo ng mga diwata. Pinamumunuan ito ni Diwatang Daphne. Nagtataas ang talon na may malamig at malinaw na tubig. Masasalamin sa ilalim nito ang mga iba't ibang uri ng isdang naglalanguyan. Napapaligiran ng mga nagagandahang bulaklak, nagliliparang mga paru-paro, nag-aawitan ng mga ibon at higit sa lahat ang nanggagandahang unicorn. Biglang napatayo si Morena sa pagkakaupo sa isang sanga nang makita nito ang nagtatakbong unicorn na sugatan. Si Morena ay ang diwatang naatasan na magtitiyak sa kaligtasan ng mga unicorn. "Alaga ko, anong nangyari sa'yo?" Alalang tanong niya. "Diwatang Morena, isang mangangaso ang sumibat sa akin." "Halika, gumutin muna natin ang sugat mo. Mananagot sa akin ang gumawa nito sa'yo." Naningkit ang mga mata ni Morena nang makita na malalim ang sugat na gawa sa sibat na sumugat sa alaga. "Ano nangyari sa alaga mo, Morena?" Napalingon agad siya sa nagsalita. Nalingunan niya si Diwatang Daphne. "Mahal na diwata, isang mangangaso po ang may gawa nito sa alaga ko." "Baka naman hindi mo sila binantayan ng maayos, Morena." Yumuko si Morena bago nagsalita. "Mahal na diwata, hindi po sila kailanman lumagpas sa lugar ng mga mortal. Lagi ko po sinisigurang kaligtasan nila." "Kung ganon, ay kailangan natin ang mahiwagang salamin para malaman natin ang nangyari sa alaga mo." Ang salamin na tinutukoy ni Diwatang Daphne ay ang isang lawa na kung saan umaagos ang tubig mula sa mga talon. Lahat ng mga diwata ay nagtitipon sa lawa upang makita ang nangyari kanina sa unicorn. Nangunguna si Morena dahil galit ito sa nangyari sa alaga nito. Ikinumpas ni Diwatang Daphne ang kanyang kamay at biglang umikot ang tubig sa lawa. Ang mahinang pag-ikot ng tubig ay naging mabilis hanggang huminto ito sa pag-ikot. Hindi na iwasan ng mga diwata na mapasinghap nang makita ng mga ito ang isang makisig na lalaki na sumibat sa unicorn. Sa hindi malamang dahilan ay naramdaman ni Morena ang bilis ng pagtibok ng puso niya. Hindi naman ito ang unang pagkakataon na makita ng mortal na lalaki. Sa ngayon ay bigla siyang nakaramdam ng kakaiba. Pero bigla itong napalitan ng galit nang makita niya ang alagang unicorn na nasasaktan dahil sa sugat nito. "Magbabayad ka sa ginawa mong mortal na lalaki." Nangangalit ang bagang nasaad niya. "Morena, kailangan turuan mo ng leksyon ang mortal na yan. Tiyakin mo na matuto siyang magpahalaga sa mga hayop," wika ni Daphne. "Opo, mahal na diwata." "At tulad ng lahat sa inyo na naglalakbay sa lugar ng mga mortal dahil sa inyong misyon, bawal ang umibig sa isang mortal. Kamatayan ang kapalit sa sino mang susuway sa batas na to." Nilingon nito si Morena. "Malinaw ba?" Nakaramdam ng kaba si Morena pero taas noo pa rin siyang sumagot sa kanilang diwata. "Opo, malinaw po, mahal na diwata." "Kung gayon, bukas na bukas rin ay pwede ka nang maglakbay. Si Mira muna ang bahala sa mga unicorn habang nasa misyon ka." "Salamat po, mahal na diwata." Naghahanda na si Morena sa kanyang paglalakbay. Sa isang kumpas lang ni Diwatang Daphne ay nasa mundo na siya ng mga mortal. Nilisan ni Diwatang Morena ang Harmona upang turuan ng leksyon ang lalaking nanakit sa kanyang pinakamamahal na alaga. Ito ang una niyang pagtawid sa kabilang mundo. Kaya kinailangan niyang magpag-aralang mabuti ang mga kilos ng isang mortal at ang kanilang pananalita. Napadpad siya sa labas ng isang malaking bahay at doon ay nakita niya ang matandang babae na nagdidilig ng halaman. "Magandang araw sa iyo, mahal na babae. Ako po si Morena."
Lumingon sa kanya ang matandang babae at namangha sa nakitang napakagandang dalagang nakasuot ng kumikinang na mahabang damit na kulay puti. Binitawan nito ang sprinkler na hawak at binuksan ang gate sa pag-aakalang isa ito sa mga babae ng amo. Sino po sila? Naku ma'am, kung si Sir Crisanto po ang hinahanap ninyo, ay kaaalis lang. Ang tagal yung kasing dumating eh. Paumanhin ngunit wala akong kilala na nagngangalang Crisanto. Ang sagot ni Diwatang Morena sa kaharap habang maiging pinagmasdan ang bahay. Maliit pala ang inyong palasyo kaysa sa amin at ang sikip-sikip pa na animoy kuta ng mga ordinaryong diwata. Nako Ineng, may sira ka ata. Kaya umalis ka na. Alis! Sigaw ng matanda at isinara ang gate. Sa mga sinabi ni Diwatang Morena ay napagkamalan tuloy siyang nasisiraan ng bait. Pinaalis siya ng babae bago pa makapaminsala doon. Gusto mang parusahan ng diwata ang ginawang pagtaboy sa kanya ay naaawa naman ito sa matanda kaya napigilan niya ang kanyang sarili. Habang naglalakad si Diwatang Morena palayo sa nasabing pamamahay ay may nakita siyang puting kabayo sa may di kalayuan kaya bigla nitong tinawid ang kalsada na may rumaragasang sasakyan kaya siya ay nabundol at tumilapon sa gilid ng kalsada at duguan. Shit! Ang malas ko naman ngayong araw na to. Galit na tura ng lalaki at nagmadaling bumaba ng kotse para dalhin ang babaeng nabundol sa ospital. Binuhat niya ito at nagmadaling isinakay sa likurang bahagi ng kanyang kotse at hindi man lang nagawang tingnan maigi ang pagmumukha nito. Mabilis na binuhay ni Crisanto ang makina ng kanyang kotse at pinaharurot na kaagad ito. May mga tanga talaga sa mundo. Maganda sana tanga naman. Tumawid pa kahit na may paparating na sasakyan. Napailing na tura ng binatang nagmamadali sana para muling pumunta sa may gubat at makahuli ng unicorn. Ngayon lang kasi niya napatunayang totoo palang may unicorn na nabubuhay sa kagubatang iyon at ninais niyang magkaroon nito upang ibenta sa isang kakilalang may-ari ng circus. Eksaktong 20 minuto ang lumipas at narating na nila ang ospital. Mabilis na umibis ang kotse ng binata at muling binuhat ang babae para maipasok na sa emergency room at magamot. Nang maipasok na ang babae sa loob, ay tinawagan ni Crisanto ang katulong na si Nanay Telma para sumunod sa kanya sa ospital at magbantay sa babaeng nabundol. Sa kasamaang palad ay inutusan pala ito ng kanyang ina kaya wala na siyang pagpipilian kundi ang manatili doon. Matagal na tapos ang ginawang paggamot kay Diwatang Morena kaya naiinip na si Crisanto sa kakahintay kaya kinatok na niya ang pintuan ng emergency room at tamang-tama naman na lumabas ang doktor. Dok, kumusta po ang pasyente? Sir, sa totoo lang parang may kakaiba sa babaeng dinala niyo dito. Alam mo kung bakit? Bakit po? Umuusok ng bahagya ang kanyang mga sugat sa tuwing nilalagyan namin ng gamot at naging kulay berde ang kanyang dugo. At tanging ako lang ang nakakita noon at hindi ang mga kasama ko. Dok, huwag kang mabiro ng ganyan. Ikitang-kita ko kaninang duguan siya at kulay pula yun. Baka naman namamalik mata ka lang. Dala ng iyong pagtanda. Napangiti pa ito sa kanyang huling sinabi at sumunod dito papasok sa loob. Nakita niyang maayos ang pagkakahiga ng babae at wala nang bahid ng dugo ang magandang mukha nito. Ngayon lang niya napagtanto na nakakabighani ang kagandahang taglay ng babaeng muntika na mapahamak dahil sa kanya. Matamang nakatitig si Crisanto sa nakapikit na dalaga. Saan ka nagtago? At ngayon lang kita nakita. Bulong nito. May kakaiba siyang naramdaman sa kaibuturan ng puso habang nakatitig dito. Nababato-balani siya sa angking karikitan ng dalaga. Are you the one that I'm waiting for? Sa dami ng mga babaeng nagdaan sa kanyang buhay, ay walang isa man sa mga ito ang hinanap sa babaeng ihaharap sa altara.
Marahang ungol ni Morena. Unti-unting iminulat ang mga mata. Ha? Napabalikwas sa pagkakahiga nang makita ang gwapong lalaking nakatitig ng matiim sa kanya. Ang lalaking dahilan kung bakit siya nasa mundo ng mga mortal. May pagtatakang sumibol sa isip kung bakit ito ang nabungaran pagising. Easy, honey. May nararamdaman ka bang masakit? Napatayo si Crisanto sa kinauupuan upang alalayan ang magandang dalaga. Huwag mo akong hahawakan! May pagbabantang saad ni Morena at galit na tinitigan ang lalaki. Ito ang nanakit sa kanyang pinakamamahal na alagang unicorn, kaya siya naririto upang bigyan ng kaparusahan. Nabitin sa ere ang mga kamay ng binata dahil sa matalim na tingin ng dalaga. I'm sorry for what happened, pero hindi ko yun sinasadya. Tumawid kang bigla kasi. Paliwanag ni Crisanto. Hindi pinansin ni Morena ang binata, bagkus ay binaling ang mata sa loob ng silid na kinalalagyan. Nalukot ang magandang mukha nang makita ang paligid na puro puti. Saan mo ko dinala? Nasa ospital ka ngayon dahil nabundol kita. Anong ospital? Hindi alam ng dalaga kung ano ang ospital. Sa pagkaaakalang isa itong kulungan dahil sa sikip ng silid ay patalong bumaba sa kama. St. Luke's Hospital. Naputol ang iba pang sasabihin sana ng binata nang tumalo ng dalaga. Hey, dahan-dahan sa pagkilos. Diniinan nito ang intercom upang tawagin ang atensyon ng mga nurse sa labas. Palabisin mo ako dito. Wala kang karapatan ikulong ako sa masikip na silid na to. Napanganga ang binata sa narinig. Masikip pa ba ang silid na kinalalagyan nito? Ito ang isa sa pinakamalaking silid sa ospital at pinakamahal. Miss, I will check your wounds. Go back to your bed, please. Saad ng nurse nakakapasok. Nagpatiayon si Morena nang alalayan siya ng nurse pabalik sa higaan. Hindi niya maintindihan ang sinabi nito, ngunit dahil nararamdaman niya na isang mabuting mortal ang babae, hindi na siya pumiglas. Himala, mabilis naghilom ang sugat mo at maliit na galos na lamang ang naiwan. Hindi maikaila ang pagtataka sa mukha ng nurse dahil siya ang umasiste sa doktor na gumamot dito kanina. Tatawagan ko lang si doktor. Excuse me. Parang ipo-ipong lumabas ng silid ang nurse. Ngayon lang din napansin ni Crisanto na maliliit na gasgas na lang ang naiwan sa maputing balat ng dalaga. Ngayon niya naalala ang sinabi ng doktor kanina tungkol sa mga sugat at kulay ng dugo nito. Tumikim ang binata. Taga saan ka, miss? Gusto mo bang tawagan ng mga magulang mo at papuntahin dito? Inilabas ang cellphone at iniabot dito. Wala mga magulang ko dito. Hindi pinansin ni Morena ang iniaabot sa kanya. Hindi alam kung ano ito. Kapatid o kaibigan kaya? Umiling siya. Siyempre wala siyang kamag-anak o kaibigan sa mundo ng mga mortal. Magtatanong sana muli ang binata nang dumating ang doktor. Masusi nitong sinuri ang dalaga. Sinabi ko na sa iyo kanina na may kakaiba sa kanya, mister. Look her wounds. We're gone. How can you explain this? Pwede mo na siyang ilabas anytime. Bibigyan ko siya ng reseta. Binalingan ang namumutlang nurse. Prepare her release paper and bill. Hindi na nagtagal pa ang doktor. Kunot ang noong lumabas sa silid, kasunod ng nurse. Ilang sandaling natulala ang binata bago inirelax ang kaisipan. Well, marami naman talagang nangyayaring kababalaghan sa mundo. Pinaikot ni Morena ang paningin sa loob ng kabahayan. Kung hindi siya nagkakamali, ito ang bahay kung saan una siyang napadpad. Hindi niya alam kung paano niya ito ilalarawan. Hindi kasi ito katulad ng kanilang kaharian. Ibang-iba ang mundo nila sa mundo ng mga mortal. Pinagmamasdan lang naman ito ni Crisanto. Kanina pa siya nahihiwagaan sa magandang dalaga. Ni hindi man lang nito masabi kung saan ito nakatira. Kung bakit ganoon ang damit niya at bakit tila ignorante ito sa paligid niya. Bukod pa doon ay ang nangyaring himala na paghilom ng mga natamong sugat nito. Bakit mo ko dinala dito? Nagtatakang tanong ni Morena habang gumagala ang paningin sa paligid. Napangisi si Crisanto.
Ilang beses na kitang tinanong kung saan ka nakatira para ihatid kita pero wala kang sagot. Kaya inuwi na lang kita. Kampante lang nasagot nito. Tinugunan lang niya ang binata na nakamamatay na tingin. Ngunit balewala iyon kay Crisanto. Sanay na siya sa mga ganong style. Di na benta ang kunwaring pagtataray dahil nagawa na lahat ng mga naging babae niya ang mga ganoong tactics. Miss, ano nga palang pangalan mo? Naiuwi na kita pero hindi ko pa alam ang pangalan mo. Ngising wika ni Crisanto. Pinukulan niya muli ito ng masamang tingin. Morena! Matapang na sagot niya. Nginitian lamang siya ng binata ng pagkatamis-tamis. Tila lumulukso ang puso niya sa ngiting iyon at nakaramdam siya ng paghanga. Ang gwapo kasi niya, pero agad binawi ng isip niya ang hindi makatarungang paghanga na iyon. Galit siya sa binata dahil sinaktan nito ang alaga niyang unicorn at ang misyon niya kung kaya't nagpunta siya sa mundo ng mga tao ay upang parusahan ito. What can you say about my house? Tanong ng binata. Napag-aralan na rin niya ang lingwaheng iyon kaya naiintindihan niya. Ikaw palang may-ari nitong masikip na kaharian. Sagot niya dito. Ha? Nagtatakang reaksyon ni Crisanto. Ano bang pinagsasabi nito? Naapektuhan yata ang pag-iisip nito. Ay, Sir Crisanto! Narito ka na pala! Bungad ni Nanay Telma nang makita ang binatang amo. Ngunit natigilan ito nang makita ang nakatayong morena. Teka, di ba ikaw yung babae na nakausap ko sa tapat? Tama. Dahil ikaw lang naman ang nakasuot ng kurtina. Dugtong pa ng matanda. Hindi pinansin ni Morena ang matandang kasambahay dahil naaakit siyang lapitan ang malaking aquarium na may lumalangoy na iba't ibang uri ng isda. Narito rin kayo? Kaya naman pala nasa listahan kayo ng lost and found. Paano kayo napadpad sa mundong ito, ha? Kausap ni Morena ang mga isda na nakaharap din sa kanya. Nagtinginan sina Crisanto at Nanay Telma. Sir, bakit nandito siya? Nanay Telma, ang mami nga pala. Pag-iiba ng binata sa usapan, siguradong mahabang usapin ang magaganap kapag sinabi niya ang tungkol sa pagkabangga niya kay Morena. Pinapasabi nga pala, sir, na 1 linggo daw sa Palawan ang mami niyo dahil niyaya siya ng kanyang mga amiga na mamasyal. Free ticket daw sa Cebu Pacific. Ganun ba? Sige, di bale na ho. Pagkasabi ay hinila niya agad si Morena paakyat sa taas ng bahay. Nagtataka man ay tila nakaglu ang bibig ni Morena dahil wala siya ni isang salita na naibigkas. Mag-shower ka na, honey. Tura ni Crisanto at inabot ang malaking puting t-shirt sa kanya. Kumindat pa ito sa kangumiti. Napalunok si Morena nang tanggalin ni Crisanto ang pangitaas na damit nito. Nagwawala ang puso niya na may kilig na rin. Speaking of kilig, bakit niya ito nararamdaman? Hindi maaari. Kailangang isaalang-alang niya ang habilin ni Diwata Daphne. Bawal umibig sa isang mortala. Pagpasok niya ng banyo ay hindi niya alam ang kanyang gagawin. Naisipan niyang kausapin ang matalik niyang kaibigan na Diwata sa pamamagitan ng salamin. Hinawin niya ang kanyang kamay at tinawag ang kaibigang Diwata na kasalukuyang namamahinga sa sanga ng mangga sa kaharian ng Harmona. Tinuro sa kanya ang mga dapat niyang gawin. Sinuot niya ang bigay ng binata na damit, lumabas ng silid, saka bumaba. Nakita niya si Crisanto na nakahawak ng pana. Nag-iensayo ito na tumira. Naningkit ang kanyang mga mata sa galit. Tama lang pala na sinama siya sa bahay nito. Mapapadali ang mga plano niyang turuan ito ng leksyon. Bumalik siya sa pinanggalingang silid at nag-isip ng gagawin. Ano kaya kung gawin niya itong lobo at iligaw sa kagubatan? Pero hindi. Kailangan yung kaawa-awa siyang tingnan. Ano kaya kung gawin niya itong kambing? Tama. Mahilig ang mga taong mortal ng pulutan. Kailangan maranasan ng mapangahas na lalaki ang hirap na dinanas ng kanyang alagang unicorn sa kamay nito. Magagamit niya ang kanyang hintuturo upang maisakatuparan nito. Binigyan kasi siya ni Diwata Daphne
ng kakaibang kapangyarihan na magagamit niya laban sa mortal. Bumaba siya muli at tinungo ang kinaroroonan ni Crisanto. Napanganga siya sa nakikitang tanawin sa harapan niya. Saktong umahon si Crisanto buhat sa swimming pool. Nakasuot na lamang ito ng trunks at litaw ang matitikas na abs nito at mabibilog na bisig. Nakailang lunok na yata si Morena bago pa niya sawayin ang sarili. Eto na ang tamang panahon. Aniya, dinampian niya ng munting halik ang kanyang hintuturo sa katinapat sa kinatatayuan ng binata. Inisip niya ang pwedeng mangyari dito sa pamamagitan ng kapangyarihan. Ngunit kahit anong gawin niya ay hindi ito gumagana. Naiinis siya. Hindi effective ang plano niya dahil ang kabuuan ng binata ang pangunahing laman ng isip niya. Hindi na malaya na nagkatitigan na pala sila. Siya naman ngayon itong na-mesmerize sa binata. Namumungay ang kanyang mga mata at pakiramdam niya ay mortal na rin siyang tao. Hindi maaari. Hindi tama ang nararamdaman ko. Bulong niya sa sarili. Nakikita niyang unti-unting lumalapit sa kanya ang binata. Pilit niyang nilalabanan kung ano man ang hinihiyaw ng damdamin para sa kanyang misyon. Misyon na may kaakibat na malaking responsibilidad at kapahamakan kung hindi niya mapipigilan ang sariling damdamin. Muli niyang ginalaw ang mga daliri para sa muling gagawing ritual para sa binata. Tila isang slow motion ang nangyayari sa paglapit ng binata sa dalaga. Diwata. Isang diwata ang nakikita ni Crisanto sa harapan niya ngayon. Ang puting malaking t-shirt niya ay hanggang above the knee sa dalaga. Kaya naman litaw ang makikinis at maputing binti nito. Hindi maiwasang mapalunok ni Crisanto. In his entire life, ngayon lang siya nabighani nang hindi niya maipaliwanag. Ipinilit ni Morena ang planong gawin sa binata. Bakit ayaw gumana? Naisatinig niya nang wala pa ring epekto sa binata ang ginagawa niya. You're such a tease, honey. Saka unti-unti inilapit ng binata ang mukha nito sa dalaga. Pero bago pa man nangyari iyon, nagawa pang ipitik ni Morena ang hintuturo sa ere. Dahilan iyon para tumilapo ng binata. Shit! What the? Sigaw ng binata habang namimilipit sa sakit. Napangisi naman si Morena. Bagay sa'yo yan. Ang sama ng ugali mo. Sinaktan mo ang alaga ko. Pati ba naman ako pakikialaman mo pa? Ano ang pinagsasabi mo? Tanong ng binata habang namimilipit pa rin sa sakit. Ano ang pinagsasabi ko? Matapos mong panain at saktan ng alaga ko, magtatanong ka kung ano ang pinagsasabi ko? Lumapit siya sa binata. Iyong lapit na lapit, saka muling pinitik ang dalawang daliri. Napapikit ang binata nang maramdaman niyang parang nakalutang siya sa hangin. Matapos ng ilang minuto ay iminulat niya ang kanyang mata. Laking pagtataka niya kung bakit nasa masukal na gubat siya. Napadako ang mata niya sa tagiliran niya. Laking pagkagulat niya nang ang babaeng nasa bahay niya kanina ay nakatayo sa tabi nito. Nakaputing bestida at may bulaklak na nakapalibot sa ulo. Isa kang diwata? Lakas loob na tanong nito. Oo, isa akong diwata na tagapagbantay ng kagubatan. Sagot ni Morena na may pagtataka kung bakit nakuha pa magtanong ng binata sa kanya. Hindi lang minsan na nagpakita sila sa tao. Isa lang ang reaksyon ng mga tao. Tatakbo, sisigaw, o di kaya hihimatayin. Pero bakit ang binata? Tila hindi ito nagtataka na may diwata sa harapan nito. Isa kang diwata. May tuwang wika ng binata. Alaga mo ang unicorn na aksidente kung napana. Buti na alala mo. Malamig na sagot ni Morena. Isa akong nature lover. Kaya ako laging nasa gubat. Kung natamaan ko man ang unicorn mo, patawad. Humihingi ako ng tawad. Bakit may kakaibang nararamdaman si Morena sa binata? Bakit tila nasiyahan siya nang humingi ito ng tawad? Ang misyon niya ay bigyan ng leksyon ang lalaki. Bakit ngayon tila siya ang naaaliw sa binata? Pilit niyang nilalabanan kung ano man ang nararamdaman. May kaparusahan ang ginawa mo, Tagalupa. Tanging nasabi ni Morena. Handa akong tanggapin ang kaparusahan.
Dahil sa aking ginawa. He know he's acting like a fool. Alam niyang kahit siya ay hindi niya nakilala ang sarili. But then, totoo ang sinabi niyang handa niyang tanggapin kung ano man ang kaparusahan na para sa kanya. Dahil isa lang ang rason, gusto niyang makasama pa ang diwatang nasa harapan niya. Ikinumpas ni Morena ang palad. Oras na para sa kaparusahan ng binata. Pero bago pa niya iyon nagawa, ay nagkatinginan sila ng binata. Mata sa mata. Bakit gano'n na lang ang kabog ng dibdib niya? Bakit tila ayaw niyang parusahan ng binata? Sa naisip ay bigla siyang nanghina. Hindi maaaring mahal niya na ang binata. Hindi sila pwedeng umibig sa mga mortal. Diwatang Morena! Narinig niyang tawag sa pangalan niya. Kahit na hindi niya lingunin iyon, alam niyang si Diwatang Daphne ang tumawag sa kanya. Ang pinag-usapan natin ay parusahan mo ang nanakit sa alaga mo. Saka tiningnan si Crisanto. Diwatang Daphne, tanging nasambit niya. Ang mga mata mong nagniningning kapag nakikita ang tagalupa na iyan. Hindi sumagot si Morena dahil alam niyang totoo ang sinasabi ni Diwatang Daphne. Alam mo ang kaparusahan mo kapag umibig ka sa tagalupa. Ano ang kaparusahan? Hindi nakatiis sa sabad ng binata. Kamatayan ang kaparusahan kapag umibig ang mga diwata sa katulad ninyong mortal, tagalupa. Kamatayan? Hindi maaari. Dahil gagawin ko ang lahat para hindi maparusahan ang babaeng nagpapatibok ng aking puso. Napaawang ang labi ni Morena. Ano ba ang pinagsasabi ng binata? Kung gayon, pareho ninyong iniirog ang isa't isa. Tila may kasayahang sambit ni Diwatang Daphne. Lumapit si Crisanto kay Morena. Hinawakan niya ito sa palad. Handa kami sa kamatayang kaparusahan. Buong tapang na wika ng binata. Diwatang Morena, wala ka bang sasabihin? Baling ni Daphne sa dalaga. Handa na ako sa kaparusahan. Ang tanging nasabi nito. Kapag pinili mo ang mortal, malalayo ka na sa mga alaga mo na buong buhay mong inalagaan. Magiging isa ka ng mortal, Morena, na ang ibig sabihin ay magiging tao ka na. Sa mundo ng mga tao may hangganan ng buhay dahil isa silang mortal. Tayong mga immortal hindi namamatay. Paalala sa kanya ni Diwatang Daphne. Kung iyon ang magiging kapalit sa pagpili ko sa kanya, handa ako mamatay. Mukhang wala nang magagawa si Daphne. Halatang pag-ibig ang nangingibabaw sa puso ng kasama niyang diwata. Kung gayon, tanggapin mo ang kaparusahan. Saka pinitik sa ere ang hintuturo nito. Magkahawak kamay naman ang dalawa, handa sa anumang kaparusahan. Nagising si Crisanto na nananakit ang katawan. Ungol niya nang maramdaman ang sakit sa likod. Iho! Nilapitan siya ng matandang katulong nila. Nasaan si Morena? Tanong niya. Ang babae bang nabangga mo ng kotse mo? Oo, nasaan siya? Hindi ko alam. Basta kanina, nakita kitang nakabulagta sa gilid ng swimming pool. Hindi ko na siya nakita. Biglang napayuko si Crisanto. Tinanggap niya ang kaparusahan para mailigtas ako. Saka pumatak ang butil ng luha nito. Sir, may masakit ba sa inyo? Napatigil sa pagikbis si Crisanto. Nang marinig niya ang boses na iyon, napaangat siya ng tingin. Morena? Sambit nito na matamis na ngiti lang ang ginanti ng huli. Narito ka. Saka walang babalang niyakap ang kaharap. Isa na akong mortal, kaya kamatayan ang aking kaparusahan. Bulong nito. Sabay nating abutin ang kaparusahang kamatayan, mahal ko. Saka siniil ng halik ang dalaga na hindi naman iyon tinanggihan ng huli. Iisa ang tibok ng puso nila, pusong magmamahalan hanggang sa kamatayan. Wakas.